using Philstar at saka yung Inquirer, no, this June 27 and 26, and sinabi po ni Vice President, and I quote, "The BPSPG is expected to solve the challenges if in the future elections, the Vice President and the President face the misfortune of having strained relations." Yan po ay nasa nasa Philstar. Chinek ko po kung talagang binanggit talaga yung strained relations. Sabing ganon dito sa Inquirer, Duterte herself issued a statement acknowledging that a request has been made for the formation of that group in anticipation of future elections and the possibility of strained relations under that scenario between the President and the Vice President. So ang tanong ko po, Madam Chair, kung meron ngang in the future magkaroon ng strained relation ang President at ang Vice President, kanino kukuha ng command etong BPSPG? The chair now recognizes the Minority Leader Marcelino Libanan for his interpellation. Thank you, Madam Chair. Ayoko sanang mag-interpolate pero nagtuloy-tuloy na kaya might as well may mga gusto kong itanong na gusto kong ma-clarify. Tungkol po sa West Philippine Sea, kanina nag-interpolate si Congressman Carap, si Madam Chair, kung pwede tayong mag-exploit, mag-protect sa ating mga tao dyan. Sa kakaalam ko, I don't know if I am wrong, sa lahat na nag-occupy ng mga bansa sa West Philippine Sea, Vietnam, Malaysia, Taiwan, China, Philippines, tayo ang pinakakulang ng development sa ating Pag-asa Islands. Tama po ba, Mr. Secretary? Kung tayo ang pinakakulang ang development sa Pag-asa Islands, ano ang plano natin para maging katotohanan talaga na may bayan tayo doon at minimaintain natin ang ating bayan sa Pag-asa? Yung Pag-asa po, madali lang pong usapan kasi madali lang pong i-resupply. Yung buong lugar po na kailangan natin na sakupin or hawakan ang problema. At ito po ay pinag-aaralan namin mabuti, pinaghahandaan namin mabuti kasi lahat ho ng maaaring reaksyon ng mga katunggali natin ay kailangan natin paghandaan. At capabilities po natin kailangan paghandaan natin upang mas agresibo tayong maka-assert ng ating rights. Secondly po, kahit na anong ginagawa po doon ay multi-agency consultation yan kasi kailangan ho, maari nating dapat masustain natin ang ginagawa natin at hindi tayo aatras kung tayo ay mag-commit sa isang bagay. Kaya po, ito pinagplaplanuhan ho namin na mabuti, pinaghahandaan po namin ng mabuti. Hindi ko lang masabi kung ano ang mga plano po natin dahil ayoko pong i-telegraph sa mga katunggali kung ano magagawin po natin o binabalak natin. Rest assured po sa pronouncement ni Presidente na hindi po natin aatrasan kahit na anong mga bagay na kaya natin pong gawin. Maraming salamat sa sagot na yan po. At Madam Chair, nagtanong po ako dito dahil kung isang bayan, may munisipyo po tayo doon. Ang iniisip ko po, dapat may hospital tayo. Kaya ang Department of Health, kung maaari, pumasok doon. Kung hindi man, Rural Health Center para mag-alaga ng ating mga mamamayan doon. Yung school natin, paano natin mapaaral ng mabuti ang mga tao doon. Kailangan pumasok din ng DepEd doon para maturuan yung mga bata doon. At kung maaari, inirespeto ko yung strategies natin pero mapaayos natin yung island dahil tayo na lang ang hindi yata nagpapalapad at nagre-reclaim sa area na yan. Tayo ang nasa preemptive po nito kaya kailangan may comprehensive strategy tayo para ipakita natin na determinado tayo na atin yan. Kaya sinabi ko kanina na tayo yata ang pinakamababa ang intervention doon. Kaya yun po ang sana yung interagency committee na nag-uusap-usap, bawat opisina po maglagay doon ng serbisyo sa mga tao natin na nandoon. At palagay ko po ang unang-una pong kinakailangan dyan ay puerto na makakatanggap ng large draft na vessels para makabagsak po tayo ng construction materials in bulk para sa ganun po. Pangalawa po yung improvement ng runway natin upang sa ganun mas malalaki at mas mabibigat na kargada ang pwede niya ipasok.
Kasi sa ngayon po ay seasonal ang pwede natin pasukan. So iprepara po natin ang islan muna mabuti, saka po magiging madali na po maglagay ng serbisyo. So kung matutulungan po tayo ng minorya na maglaan ng pondo para sa infrastructure development ng Pag-asa, puerto man lang, at improvement ng airport, malaking tulong po ito. Madam Chair, bilang minority leader, sumusuporta po ako sa statement ng ating secretary kung anong may tutulong namin doon. Tutulong po ako maghanap ng pondo para mapaayos yung puerto at yung airport po sa Pag-asa. Maraming salamat po. Salamat po, Madam Chair, sa ating great-grandson ng bayaning si Valentin Diaz po na papangalanang ang isang barko ng ating Philippine Navy. Mabuhay ka po, Secretary Gilbert Teodoro, isa sa pinakamagaling na kongresista at Secretary ng Department of National Defense. Thank you very much, Minority Leader. I would like now to recognize Representative Arlene Brosas. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, ang take-off ko po ulit yung kanina, kaugnay po sa 50 billion supposedly na AFP Modernization Program. Ang tanong ko po dito, meron po bang kukunin na part dito ng base support at logistics sa EDCA sites? Sa mga bagong EDCA sites? Wala po, pambayad lang po yan ng dating... So wala doon? Wala po. Okay. Hindi pa po tayo makakakuha ng modernization on EDCA sites kasi kailangan nga po pumasa muna tayo ng General Security of Military Information Processes po. Hindi tayo makakakuha hanggat hindi pumasa, pero meron po pwede, parang gano'n. Meron po pwede. Meron po pwede at pinangako po sa akin yan ng aking counterpart. Okay. Pero as of now, wala pa. Wala pa po. Wala pa po. Pag natapos yon, saka magkakaroon ng ganong Madam Chair. Okay. Saka titignan din po natin kung kakayanin natin po suportahan. Kung hindi, malalagay lang po sa bodega yan, Your Honor, na it's also our absorptive capability. Oo, yung utilization nyo po ng Opo, Kaya, opo. Yun lang, Madam Chair, tinatanong ko naman yun kasi syempre gusto nating malaman talaga, kung as much as possible, hindi tayo ang magpupondo sa mga EDCA sites na ito, Madam Chair. Second, Madam Chair, yung sa Black Hawk helicopters. Madam Chair, yung purchases ng AFP Modernization Program on Black Hawk helicopters at T-129 attack helicopters, tama po ba? Magkano po ito? Air Sa Force, kailan? please answer. Good afternoon, Madam Chair, Your Honor. The Black Hawk is the total contract for the additional Black Hawk is 32 billion for an additional 32 aircraft. And the attack helicopters is 13.7 billion. That's for 6 aircraft. So 32 billion? Tama po ba, Madam Chair? Yes, that's for the S-70I Black Hawk for 32 aircraft. Ilang Black Hawk po ito? 32, ma'am. 32. 32? Yes, ma'am. 32. Oo, 32 na Black Hawk. Tapos 32 billion yung... That's the contract price. Yun ang price. Grabe, malaki pala talaga itong Saan-saan po ginamit ito? That's yet for delivery, ma'am. That's phased for nagamit na ba yung mga Black Hawk? The additional 32 is yet to be delivered for next year. But we have already the 16 Black Hawks that we use. I mean, it's already been used in various operations. So 16 ay dumating na? Yes, ma'am. Naggamit na? Yes. Saan-saan po ito nagamit ng mga provinces? In various missions all over the country. Madam Chair, pupunta na po ako sa next topic ko kasi 3 minutes lang, Madam Chair. So, Madam Chair, nakatanggap kasi kami ng mga alarming reports tungkol po ito sa Philippine Army, kay General Browner. Ayan. Oo. Nakatanggap po kami ng alarming reports tungkol sa harassment and surveillance intimidation ng 59th Infantry Battalion sa Batangas, Madam Chair. We actually filed a resolution here, House Resolution 1257. Ito po yung mga cases na nangyari. Ang history po kasi nito,
yung Sugar Folks Unity for Genuine Agricultural Reform, Sugar, alliance po ito ng mga sugar workers sa Batangas. Ito po sila, binigyan, sila po yung nagsasabi na may harassment, red tagging, surveillance mula sa 59th IB sa mga maggagapak mismo. Yung mga maggagapak po sila yung sa mga magtutubo dahil nung nawalan, nagsara yung CADP, isa sa pinakamalaking milling doon sa Batangas, nawalan ng trabaho yung mga maggagapak. Nawalan sila ng hanap buhay. Ngayon po, nagpali-enlist sila for cash assistance. Pumunta sila sa amin dito. Inilapit po namin ito kay Speaker Romualdez para mabigyan sila ng tulong. Madam Chair, nung binibigyan na sila ng tulong, sila po yung nagpalista, isa-isa, ng mga tao. Ang nangyari po, may mga insidente na ganito. Nung August 3, si JC Balugna, yung spokesperson mismo ng Kaisahan ng mga Manggagawang Bukid sa Tubuhan, member ng Sugar, pinwersa po siyang mag-evacuate sa bahay niya sa Barangay Putol, Tuwi, Batangas, nung 30 elements of the 59th IBPA in full gear arrived at inoccupy yung bahay niya. So ganun po, and nag-house to house daw, nag-interrogation, hinahanap ang mga volunteers ng Sugar Folks Unity for Genuine Agricultural Reform katulad ni Kim Federizo. May mga, alam mo niyo po, sila kasi nagpapalista sa cash assistance. Mahirap po kapag ganito yung ginagawa ng mga 59th IB. Na ang ginagawa nila, sinasabi nila, hindi totoo ang cash assistance, walang DSWD na pupunta, hindi totoo na si House Speaker Romualdez ay may ganitong etc. So those are two instances. Yung third instance, malala po. Si Annalisa, 18 years old na sugar worker, siya po ay pinuntahan doon sa bahay niya at yung kanyang ina. Pareho silang sinabihan. Ang sinabi lang po ay Makmak ang pangalan. So walang pangalan ito. Pero mamaya po sasabihin ko kung sino yung iba pang mga pangalan ng mga Please wind up, Rep. Rosas. Yes, Madam Chair. Ito mas matindi yung ginawa sa kanya kasi Madam Chair, kinuha yung kanyang number, sinabihan siya na nandito ba si baby, ang termino sa kanya ay baby girl, parang ganyan. Tapos, yung mga next na text sa kanya ay sex tayo. Yun na yung kanyang sinasabi. So, Madam Chair, kailangan po ito agarang investigahan. We expect immediate action dito sa mga ganitong mga cases, Madam Chair. Grabe naman itong ginagawa ng 59th IB dyan sa Batangas, Madam Chair. So, bukod po doon, may karanasan din ako sa Mindoro mismo, ako po mismo, yung mga oil spill naman, yung mga biktima naman ng oil spill, mga mangingisda, sila po kasi pumunta sa Calapan, Kapitolyo, para mag-rally. Pero ang nangyari po, ngayon... Please wind up, Rep. Rosas. Madam Chair, Thank you. ngayon, yung 2nd IDPA, 2nd Infantry Division, Philippine Army naman ang nandun, natagpuan ko sa Barangay Maidlang, Calapan, Mindoro. At sinasabi ng mga mangingisda, hindi sila, natatakot sila kasi may mga military sa kanilang lugar. Ibig sabihin, hindi na sila pinagsasalita, nahihirapan po sila. Sila ay nagugutom ngayon. Ang kanilang nirereklamo ay wala silang hanap buhay ngayon. 6 months after, may mga tar balls pa rin, may oil spill pa rin, hindi pa rin sila makapangisda. Hanggang ngayon, from 25 kilos, naging 5 kilo na lang yung kanilang nakukuha. Hindi yun kaya para mabuhay ang mga mangingisda. So Madam Chair, pangalawa po yan doon. I'm sure marami pa akong makikita ng mga pero sana po, Madam Chair, may we get a response from the Philippine Army kaugnay dito. General Galido, please respond. Good afternoon, Madam Chair. Good afternoon, everybody. Rest assured, Madam Chair, my office will coordinate with the Honorable Representative of Gabriela on this information. It's only now that we receive this information, and we will act accordingly and gather the information from the Honorable Representative. Madam Chair, nandyan ba ang Battalion Commander ng 59th IB, si Lieutenant Colonel Ernesto Teneza Jr.?
Nandyan ba siya? Wala po, Madam Chair. Madam Chair, ito po yung mga pangalan ng mga identified na si Cabiles, Dialca, Magbanwa, Salida, Representative Rosas, you may submit the names directly to General Galido for Okay. lack of time so Yes, that we can Madam move on. Yes, Representative Madam Rosas. Chair. Ito ay aksyonan no, ng Philippine Army. Thank you, Madam Chair. Thank you, Representative Rosas. Thank you, Madam Chair. Nandyan po ba, Madam Chair, si AFP Public Affairs Office Chief Colonel Jory Baclor? Spokesperson po ng AFP. Madam Chair, Your Honor, hindi na po PIO si Colonel Baclor, ma'am. He has been replaced already by Colonel Ileto. But Anyway, regarding din po doon sa security ni Vice President, dahil sinabi niya po doon sa June 27, 2022 sa PhilStar that the BPSPG is already an expanded unit of the BPSD. The same function, added personnel and equipment, sabi niya po in Filipino and English mixed. Since it is expanded, it became a separate unit of AFP, no longer under the GHQ and HSC, with its own designated group commander, Lieutenant Colonel Rene Hiroy. Tama po ba ito, AFP Chief, Madam Chair? Madam Chair, Your Honor, tama po yun. It's now a separate unit. So kung separate unit po ito, ito po, saan po ito kuha ng command? Doon pa rin po ba sa AFP? Yes, Just in case. yes, Madam Chair, Your Honor. So It's ang still chain in- of command po ay sa AFP, Sa AFP pa rin po. Okay. Okay, using PhilStar at saka yung Inquirer, no, this June 27 and 26, and sinabi po ni Vice President, and I quote, "The BPSPG is expected to solve the challenges if in the future elections, the Vice President and the President face the misfortune of having strained relations." Yan po ay nasa nasa PhilStar. Chinek ko po kung talagang binanggit talaga yung strained relations. Sabing ganon dito sa Inquirer, Duterte herself issued a statement acknowledging that a request has been made for the formation of that group in anticipation of future elections and the possibility of strained relations under that scenario between the President and the Vice President. So ang tanong ko po, Madam Chair, kung meron ngang in the future magkaroon ng strained relation ang President at ang Vice President, kanino kukuha ng command etong BPSPG? Alam niyo po yung Madam Chair, Your Honor, all the units of the Armed Forces of the Philippines will remain professional po. So we will follow one chain of command at they will follow the command of the Chief of Staff. So yun po yung klarong-klaro na line of communication natin and line of command, Your Honor. Okay. So doon po kayo kukuha ng chain of command kay Presidente. Tama? Etong BPSPG. Ang direct na commander nila, of course, would be the commander, but they will be directly under the Chief of Staff of the Armed Yes, Forces. President. Ako po. Kayo po. Ako po, Okay, Your so Honor. hindi po yung Chief of President Commander in Chief. Kayo po 'yun. Ako po yung Chief of Staff, Your Honor, but the President is also at the same time the Commander-in-Chief. Kaya nga po, kanino po kayo kuha ng May command I sa interject, Your Honor? Chief of Staff? Sa Commander-in-Chief po ang Presidente, Commander-in-Chief. pero pag eleksyon po, COMELEC na rin po ang nagiging deputized agency ng COMELEC, ang Armed Forces, at lahat po na alituntunin ng COMELEC kailangan sundin. Okay, so malinaw po, no? Gusto ko lang ma-maintain ito, no, yung chain of command. Nasa Commander-in-Chief tayo. Kung ano man yung mangyari, magkaroon man ng strained relation, sa Commander-in-Chief po tayo kukuha ng chain of command po. Opo, Okay. sinisigurado po natin na on our part, yung integrity po ng chain of command ay hindi po masira. Kaya po sa akin pong sarili na hindi po ako part ng chain of command, utusan man si General Bronner ng Chief of Staff or sino man dito na hindi dadaan sa akin, wala po ako sa chain of command. I am just an advisor to the President. On the same manner, hindi rin po sila kukuha ng chain of command sa Vice President. Hindi po dahil hindi po part ng chain of command. Thank you, Ang Mr. kanila Secretary. pong role ay to assure the security of the Vice President.
at doon po gagawin po nila ang duty nila, pero kung over and above po doon, hindi po susunod. Ganon din naman po ang Presidential Security Group. Thank you po, Mr. Secretary. Madam Chair, tapos na ba ang time ko, Madam Chair? Just a few more seconds. Okay. Can I register for a third round? I believe there is no more third round. Pwede bang last question? Yes, please. And just Yeah. wind up. Thank you. Ito po kasi yung kinuha kong yung data from the AFP September 21, 2022 regarding po doon sa 5 billion unprogrammed appropriations. So nakalagay po dito yung 8 items. Kabilang po doon yung GHQ zero-day intrusion and data mining system na nagkakahalaga po ito, Madam Chair, ng 300 million. Ito po ba ay nabili na? Ito po ba ay na-purchase na po natin or na-acquire na po natin?